So ayan guys, wala nang script at wala nang sulat-sulat. Ito na, sasabihin ko na sa inyo kung ano-ano pa makakailanganin natin. Kasi maraming nagtatanong, maraming comment sa comment section ng ating page, ang ating Facebook, na kung ano-ano daw ang mga kailangan dalhin at i-provide pag mag-a-apply sa HackW. So again, uulitin ko po, ito yun lang po ang mga kakailanganin natin. Ano po? So depende po sa qualification na kukunin ninyo. Pero in general, dalawa lang naman po yan. Ibig sabihin, dapat po may certification kayo, CUE, na yan po ay napapractice ninyo o ginagawa ninyo na related sa qualification na yan. At pangalawa is meron kayong katunayan na yan po talaga yung inyong hanap buhay. Okay, so balikan po natin, unahin muna natin ano-ano ba yung mga kakailanganin natin pag tayo po ay a-apply o pupunta dito sa assessment center at papasa tayo ng ating papel para sa HackW. Competency Assessment Certification for Workers. So sino po ba? Again, uulitin ko, sino po ba ang mga available at pwede or qualify to apply? So una, siyempre dapat ikaw po ay OFW, ikaw ay industry worker, ikaw ay self-employed or ikaw ay isang operator or di kaya ikaw ay may sariling business na related doon sa qualification na yon. For example, welding. Yan. So dapat po is meron kang welding shop with license ni DTI, barangay, di ba? LGU. So ganun lang naman po 'yon. Okay, so magsimula tayo sa una. Okay. So ang mga una, kakailanganin at hahanapin po sa inyo. Number 1, so dapat po meron po kayong accomplished application form. Dito po yan makukuha lamang sa assessment center. Pwede naman pong i-download sa TESDA sa www.tesda.gov.ph. So dan po, i-browse nyo lang po yung about TESDA and may makikita po kayo doon sa taskbar or sa homepage. Yan, so hanapin nyo lamang po doon. Then, meron na kayong application form, accomplished. Then doon po sa accomplished application form, meron po tayo dapat na self-assessment guide. So dapat po yun po ay accomplished, permado, and lahat po dapat yes ang check ninyo. Kasi pag hindi, ibig sabihin you are not yet qualified to submit into an assessment. Alright? Then pangalawa, okay, so meron na kayong application, meron na kayong SAG, then yung inyong certification or CUE na nagpapatunay na kayo ay qualify to apply for that qualification. Okay po, na ibig sabihin, ginagamit natin yung or pinapractice natin yung qualification na yan or yung skill na yan na related doon sa qualification na ipapa-assess natin. Okay, so meron po tayo niyan. Halimbawa sa driving, meron kang CUE plus meron kang driver license. Kasi syempre kung magdadrive ka, alangan wala kang driver license. Then sa welding naman po, so dapat may CUE ka. Ano po, may certification ka. Any type of certification na nagpapatunay na ikaw po ay nagpa-practice or ginagamit mo yung welding na skill sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Kung kayo naman po ay sa electrical, the same din lang po. CUE, certification, any kind, basta legit. So yan lamang po ang ipoprovide natin. Then, syempre, yung mga iba pa po mga documentary requirement is pag nagpunta po kayo dito sa assessment center namin is sasabihin na po yan sa inyo isa-isa. Katulad po ng passport size, ano ang kailangan, dapat may pangalan, dapat white background, dapat neutral face, so hindi dapat naka-selfie, hindi dapat naka-bungis-ngis, so yon. So may mga po tayo dyan, may mga guidelines. Then, dapat po, yung iba-iba pang mga kailangan natin na gawin, so meron na tayong certification, application, so ano pa ang kailangan mong gawin? So dapat
ang susunod mong gagawin is maghahanda ka na. Ihahanda mo na yung sarili mo na subject for assessment. Kasi po, pag yung papeles po ninyo is napunta na po sa amin, so pag nakompleto na po ang ating mga hinahanap na bilang, ay magpapa-schedule na po tayo. So tandaan, sa driving meron po tayong 30, sa electrical meron tayong 20, sa welding meron tayong 20. So yun po ang hahanapin natin na numero. So pag nakompleto na po tayo doon, so magpapa-schedule na po tayo sa mga qualification na yan. So tandaan, first come first serve lamang po yan. And tandaan din po na hanggang ngayong May lang po yan. So hindi na po yan may extend. Kaya kung ikaw, ikaw po na nakikinig at nanonood, kung ikaw po ay may mga ganitong nabanggit na skills at mga kailangan at may po-provide mo, so pumunta ka na dito sa Santa Rosa del Norte, Pasacao, Camarines Sur, anytime, any day. Hindi lang holiday, hindi lang Saturdays and Sunday. Kasi po, bukas ang aming opisina at hanapin lamang po ang aming mga bababait na staff at siguradong i-assist po namin kayo ng nakangiti at naka-smile, ng nakangiti at nakasumpaling ulit ng masaya at nakangiti. Alright. Then, syempre, kung tapos na po tayo, yan. So, tandaan lamang po, ang NC po natin ay bago na. Yan. So, hindi naman po itong bago na, kundi bago na yung proseso. So, hindi na po tayo pupunta sa provincial office para lang po kunin yung papel, at permahan. So, ang bago po natin ngayon is yung national certificate po natin pag nakapasa po tayo is nandoon na po dediretso sa ating email ad. Kaya po, tandaan na dapat kung kayo ay magpaparehistro, dapat po meron kayong legit and working na email ad. Para po, pagkatapos ng ating assessment, nakapasa kayo after 2 days at nalagyan na po ng result yung inyong RWAC. So, mangyayari po niyan is dediretso na yung national certificate ninyo doon sa email at i-download na lang po ninyo yan. So, tama po ang narinig ninyo, i-download na ninyo yan. So, tanong, sir, legit ba yan? Kasi, syempre, i-prepare mo yan sa kahit na anong klaseng papel. Yes, tama po yun. Pero, paano magiging legit? Yan. So, may mga security features din po yan, mga guys. So, tanda lamang po, meron din po yung QR code. Then, kung yan po ay ipapacertify ninyo, ipapa-authenticate, kailangan din po yung sa inyong CARS, Competency Assessment Result Summary, tandaan. Then, pupunta kayo sa provincial office na pinakamalapit sa inyo. Then, tatatakan po yan ng dry seal. So, tama po ang narinig nyo, may dry sealing pa rin po. Kaya, huwag ninyong iwawala ang inyong Competency Assessment Result Summary. So, yun lamang po. And sana naintindihan and sana yung mga nagtatanong, sana pumunta na kayo dito kasi hanggang May lamang po ito. And sana makita ko kayo at magkita-kita tayo kasi inaantay namin kayo. Tara na! Dito na tayo sa Kasipmas, Camarines Sur Institute of Business and Marine Sciences. Dito lang po yan sa Pasacao, Camarines Sur. So yun lang. Bye-bye!